Magandang araw po sa inyong muli. Nagbabalik ang inyong lingkod, konting kaalaman at gabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Tatalakayin ko po sa sandaling ito ang pinamagatang ang dakilang paghahanda. Okay? Or dakilang paghahanda para sa kabilang buhay. Okay? Gagamitin ko po ang Hebrews 9:27. Nakalagay po sa Hebrews 9:27 ay ganito, at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Ulitin ko po, at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Hindi po lingid sa inyong mga kaalaman na maraming bagay sa mundong ito ang ating pinaghahandaan. Una, pinaghahandaan ng pag-aasawa, pinaghahandaan ang pag-aaral, siyempre kung anong kurso, tuition fee sa school, pinaghahandaan ang pag-birthday, kung gustong maghanda, anong ihahanda, magkano budget, saan gaganapin. Marami pong paghahanda sa buhay na ito. Pinaghahandaan ng iba ang pagpunta sa abroad. Pinaghahandaan ng iba ang pag-o-open ng business. Maraming klase ng paghahanda. Pinaghahandaan yung pagpunta sa outing, mga pamamasyal, at kung ano-ano pa. Merong isang dakilang paghahanda na nakakalimutan ang mga tao. At yun ay yung kapag nagpantay ang ating paa. Okay? Nakakalimutan natin yan. Busy tayo sa maraming bagay. Merong napaka-importante na tinuturo ang Biblia na hindi natin napapansin. At kapag natatalakay at naririnig natin, lahat tayo ay may takot at pangamba kasi hindi natin alam yung mangyayari. Dahil nga sa kakulangan ng kaalaman sa salita ng Diyos. So ito pong paghahanda na aking naisidiin ay yung paghahanda pag dumating sa puntos ng iyong buhay na nagpantay na ang iyong paa. Tandaan natin, itinakda po yan. Hindi natin pwedeng iwasan. Sabi ng Hebrews 9:27, itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan. May paghahanda sa pisikal. Kung usapang kamatayan, paghahanda sa pisikal. Kung ikaw ay mayaman, mag-iwan ka ng last will and testament. Sa mga kayamanan mo, kung si kanino mo ipapamahagi yan para hindi pag-away-awayan. May paghahanda sa pisikal na bumibili ka na ng advance na taon at lupa. Pero, yung paghahandang spiritual, paano naman po? Alam niyo ba ang paghahandang spiritual pagdating sa kabilang buhay, yun ay walang iba kung hindi ang taus-pusong pananalig sa Panginoong Hesukristo. Yun lang po ang pwede kong idein sa lahat ng taong makikinig ng video na ito. We have the great insurance sa kabilang buhay at yun ay nasa Panginoong Hesukristo. Bakit sa Panginoong Hesukristo? Sapagkat siya ang Mesaya, siya ang tagapagligtas, siya ang namatay sa krus ng Kalbaryo na tumubos sa atin, siya ang umibig sa atin ng gayon na lamang, at siya ang nag-aalok ng buhay na wala hanggang sa langit kung mananampalataya ka sa kanya ng lubusan. Nakalagay yan sa John 11:25. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Sa mga minamahal mga kapatid, whether we like it or not, kahit iwasan mo, kahit pinakamayaman ka, kahit na wala kang sakit ngayon, kahit napakarami mong pera, kahit sinasabi mong napaka-healthy mo, tiyak magpapantay ang ating paa. Paghandaan mo yung kabilang buhay. And whether you like it or not, sabi ng Amos 4:12, prepare to meet thy God. Haharap at haharap tayo sa Diyos na lumikha sa atin. Maganda bago mangyari yan, matiyak mong mananampalataya ka, nakatahan si Jesus sa puso mo, nagsisi tayo ng ating mga kasalanan, panalo tayo dyan hanggang kabilang buhay. Kaya sabi ng Hebrews 9:27, itinakda sa mga tao
ang mamatay na minsan, pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Kayo na bumasa ng tala. Hindi po ako nananakot, ito po'y pawang katotohanan lamang. Nawa, tanggapin natin ang lubusan sa ating puso paghandaan natin yung kabilang buhay. So hanggang dito na lamang po akong muli. Ito po ang inyong lingkod, ang Pekeng